susunod nating ilalagay ay itong burner niya. Yan, bali wala kasi tayong tubo na malaki na pwede dito. Ang ginawa natin, ito plain sheet na makapal, tapos ihinulman natin ng bilog para maging ganito siya. Tapos nilagyan natin siya ng bilog sa gitna na parang sisilbi din na pambasag ng apoy para maganda siya tingnan. Tapos sa loob nito meron siyang tubo na deono, tapos meron siyang mga butas para paglalabasan ng hangin dito galing sa tubular. Sure na ipo-pull weld natin siya na ganito para walang tumagas o lumabas na hangin. Bali lalagay na natin siya dito sa ilalim. Ayan. Tapos nagputol din tayo nito. Ito yung patungan ng kaldero dito. Ayan, hinulma lang natin siya dito. Hinulma natin siya ng ganito. Ayan. Bali, gumawa din tayo nito. Ayan. Ang purpose nito ay dito, papatak yung langis, papunta dito sa burner. Dito siya nakalagay. Ayan. Ayan, ganyan yung itsura niya. Dito, bali lalagyan natin ng stopper yung ating galon para hindi bumagsak. Bali, susubukan muna natin bago natin siya i-pull weld tapos pinturahan. Titingnan natin kung may mga leak siya na kailangan natin i-repair. Bali, ito pala yung blower natin, tsaka ito yung ating na controller. Ipapansamantala muna natin na pero mamaya ating ilalagyan ng sealant para mas matibay at fix na siya. Bali, isasali natin yung ating mga used oil dito. Bali, paiinitin lang natin siya. Gumanda yung apoy niya. Ayan. Makikita nyo na nasa 1/4 lang pero maganda na yung apoy niya. Hindi naman natin kailangan ng sobrang lakas na blower. Ang mahalaga ay meron siyang hangin. Subukan natin na i-pull siya. I-pull na hangin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan, ganyan siya. Sobrang lakas niya. Ayan, napatibay na natin siya. Tapos na full weld na rin yung iba. Tapos nalinis na rin natin yung mga ibang part na brush, na steel brushan natin. Ang ipipinturahan na natin.